Wonderful praise and worship. Buotan ng Ginoo. Amen. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Ang puta para sa panalangin, para sa pulong karon. Oh, blessed be the name of the Lord. Wonderful presence of God here in this place. It is always good to be in the house of the Lord. Nothing like to be in your presence, Father God. Thank you, Lord Jesus. Today is your day. The word says, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad. Lord Jesus, salamat, Lord, na tinawag niyo po kami to fellowship with you. And this is not possible, of course, kung wala po ang Holy Spirit. Mahan, I pray na karong buntaga, Lord, ang pulong, ang word ninyo po maka-flow talagang freely, abundant po, Panginoon, ang blessing na marireceive namin, even as our hearts and our spirits are set, Lord, to hear the voice of God. Your word will not, it shall not and cannot return to you void. And ang prayer ko po, dili lang yun, Panginoon, ang langit ang bukas ngayong umaga, karong buntaga, kundi, Panginoon, ngayong umaga din, bukas din ang aming mga puso at espiritu sa word ninyo. Hindi po si Pastor Rick ang makita nila, kundi si Lord Jesus Christ. And all the glory, the praise, and the honor to you alone, Father, in Jesus' name. And all of God's people will say, Amen and Amen. Praise the Lord. You may be seated in the Lord's presence. God is good all the time. Praise the Lord. Alam niyo po, after the last time, ako po nakaset foot dito sa napakagandang lugar na ito was 5 years ago, Pastor. Ang pagkakaiba lang ngayon last Sunday, I stand corrected, yes, last Sunday karon ng November, no? The last time, it was last Sunday ng December, and it was a very special time in December of 2018. 2018 kasi 2019 magsimula naman tong pag-spread ng COVID, ano? Then 2020 nag-start na po yung lockdown. And kasama pa po natin noon si Pastora Vicky na karon ay nandoon na, nag-i-enjoy na ng gloria ng Ginoo, no? Okay, so maganda po tong lugar ninyo. Ang lingwahe na gagamitin ko karong buntaga, maga. Hindi pa po ako super expert sa Cebuano, but I'm doing my best kasi naatay family church na po. Ang Bismin capital po ng ministry namin ay nasa Iligan City. So of course, una binati ko si Papa God, si Lord Jesus, yung ating host pastor, yung amahan sa church na to, si Reverend Ernie Augusto. Praise the Lord sa inyo pong lahat. At kasama ko din po ang mga pamilya ko gikan sa Iligan, pero karon diri na sila magpuyo, no, sa Cebu. Kayong mga itong mga anak-anakan ko po, yung mga nagsipag-graduate na, dito sila ngayon nagkatrabaho. Ito po yung dalawang sa worship team namin. Once upon a time, young people namin. Pero ngayon po, dito na sila sa Cebu City. Single and still available pa po yung mga yan. So, joke only. Ang parents nandoon, in the person po ni Brother June Esteban. Pwede ba? Brother June Esteban. Yan po, isa sa mga, saka si Sister, nalimutan, Jenny. Okay. Munti ko masabi, Sister Josie. Sister Jenny Esteban. Yan po. We had a great time yesterday. The last time, the very first time pala, not the last time, but the first time na nandito po ako sa Lapu-Lapu was in 2001. Yung po unang-una po na nakita ko si Reverend Ernie, si Pastor Ernie. Doon pa sa lumang simbahan. At ang nagdala po sa akin ay si the late Reverend Pastor Zenon Ayuno. Ano po? Kaila kayo po kay Pastor. Doon ako nagstay sa kanya, doon sa may bahay, doon sa malapit sa dagat. Less than a week, nagstay po ako doon. Then, nakapagsalita ko sa unang simbahan. Then, sumunod po noon, a few years after that meeting, Pastor, ako po ay nabigyan ng pribilehiyo to solemnize and officiate yung pong pag-iisang dibdib nila ni Ate Vicky, ni Pastora Vicky, doon po sa Cagayan de Oro City. When was that, Pastor? 2007, I guess?
2005? Sometime like that. Hindi ko na matrack. Ano po? So, ako po yung nabigyan ng blessing na mag-officiate ng kanila pong wedding sa Living Spring. Ano po, Cagayan. Then, ang sumunod po noon, yun na nga, yung anniversary dito, nung December. So, karon kayo po, ito pong kwan po pala, nire-record po namin ito so that our members and partners, viewers worldwide, makapanood po. Pwede niyo po itong mapanood next Sunday. Mapapanood niyo po ito next Sunday sa amin pong Apostolic Church. Yun din po ang pangalan ng church namin. Katulad, kambal, identical. Apostolic Church of Jesus the Messiah. ACJM. Ang headquarters po sa Metro Manila, sa Manila, ano po, and 23 years old. Tapos yung sa Iligan po ay 13 years old. Ano po? Jesus the Messiah lang ang pinagkaiba. Pero ganoon din yun Lord Jesus Christ. Apostolic Church of the Lord Jesus Christ. And we believe in the same doctrine po, the apostolic teachings, at wala dapat itaas but the name of Jesus Christ. No other name. No other name. That's the only name, mga minamahal, na glorify and exalt ni Father God na by the name of Jesus, ang salvation maging available sa ating lahat. Yung answer sa prayer natin by the name. Ang power and authority natin over the enemy is by that name. Amen po ba? Ang help natin is in the name of Jesus Christ. No other name. Amen? So heaven, earth, and hell, they will pay respect sa holy name ni Jesus. Amen? Praise God. So, because Sunday karon, and Sunday, tinatawag po natin the Lord's Day. It is, tama po, it is right na sinaselebrate natin ang araw na ito, the power, especially the resurrection of Jesus. He rose from the dead. He is risen. Everybody say, Jesus, Lord Jesus is risen. He is risen. Okay? Bakit pwede mo masabihan, pastor, na dapat He has risen? But sabi ko nga po forever now si Jesus Christ. So instead of using the past, He has risen, indeed. But sabi nga ng Bible, palagi siyang the ever-present I am. Hindi man niya sinabi na I was. Sinabi niya, I am. I will always be. Amen po ba? The same yesterday, today, and forever. So, pagka ganito, na araw ni Lord Jesus, dapat lang na ang pulong, ang wali, of course, may mga exceptions lang. Sometimes, nililid ako ni Lord na mag-take doon sa ibang istorya sa Bible, which is also inspired ng Holy Spirit. Pero pagka Sunday, I see to it, I'll take it from the Gospels. Either Mark, Matthew, Luke, or John. Nakasentro talaga si Jesus Christ. That's the theme song of our church po. Jesus is the center. Si Jesus dapat yung center natin. Amen? So, blessed po kami sa praise and worship ngayong umaga. Now, if you have your Bibles with you, iimbitahan ko po kayong samahan akong bumasa. I'll be reading from the King James. Then I'll try na mabasa nako diri sa kanang Cebuano version from Di Maayong Balita Biblia. Pasaylo kami mga igsuon kung dili gyud perpekto ang akong pagbinisaya, ha? Okay. Okay. Kani, Mark, bakit sa Mark? When ang istorya na ito po can be found in almost all four Gospels. Apat yan. Review na to, no? Simulan natin. Beginning with Matthew. Matthew, Mark, Luke, and John. All narratives. Tanan ng mga salaysay, istorya patungkol kay Ginoong Jesucristo. The life, the miracles, the works, the death, the resurrection, everything, the teachings of Christ. Okay? But I will be reading from the Gospel of Mark. Kasi po, most of the time, maraming istorya at saka kanang mga teachings ng Ginoong Jesucristo na parang identical sa Matthew, Mark, and Luke.
magkakatulad. And that is why the first three, ay tinatawag pong synoptic gospels. Ibig sabihin, parang isa lang yung nakita ng tatlo. Kaya ang presentation, very similar. Ano po? Konting-konti lang yung mga differences. But the Gospel of John was a very special one. That's another story. But I'm not going to touch on that. The first of this ay yung Mark. The very first gospel to be written historically ay the Gospel of Mark. It's the action gospel. Wala na inaksaya na panahon diri sa Marcos sa mga binilang pa kung kinsa itong mga ninuno ni Jesus Christ. Wala na. Wala doon nagsimula sa birth ni Jesus Christ. Kaagad-agad, non-stopping action. Jordan River kaagad. Baptism. So tumutok talaga doon sa when Jesus started as Jesus the Son of God. Okay? So sa Mark chapter 6, reading from Mark 6, and this can also be found in the Gospel of Luke, the Gospel of Matthew, and the Gospel of John. So, ito lang sa mga kakaunti na istorya ni Kristo na mag-appear sa tanan ng gospel. Ano tayong mga nag-appear sa tanan? Maaring hindi lahat yung birth, pero sa tanan na gospel, nag-appear ang kamatayan ni Jesucristo. Nag-appear ang resurrection ni Jesucristo. At nag-appear ang ascension ni Jesucristo. Amen? Kani, na miracle, nag-appear din sa tanan na Gospels. So Mark, chapter 6, verse, mga kapatid, 33. And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and out went them, and came together unto him. Kahit anong iwas ni Lord Jesus, people were flocking to follow. I mean, grabe gid ang mga milagro na ginawa ng Panginoon. Habol ang tao, habol lahat. Kahit saan pa, alamin nila kung nasan si Jesus. Kita ba, ang gaganda ng worship, no? Kinsa sa ato, karong umaga na talagang super love ang Ginoong Jesucristo. So, if we really love the Lord and we want to serve the Lord, unang-unang gagawin natin is to follow Him. Amen? Ang tawag sa ato, ano ba ang tawag sa atin bukod sa church, saints, redeemed, ganun ang titulo na to, no? Pero isa sa tawag sa atin ay mga disipulos ni Jesucristo, disciples of Christ. And the word disciple is a follower. Kung sabi ng amen yung follower ni Ginoong Jesucristo dire karon, we are all following Him. And following, kasama dyan yung seeking. You will not rest until hindi mo makita ang Panginoon. You are always interested na, asa man karon ng Ginoo? Kana. Pero syempre, hindi na natin siya hinahanap. Alam natin, physically, seated siya sa kanang kamay ng Diyos. He's seated on the throne, Jesus Christ. And in the Spirit, residing sa atong mga kasing-kasing. Amen? So people were following Him. And itong sinabi, and Jesus, verse 34, when He came out, okay? When He came out, saw much people, and the good shepherd was moved with compassion towards them because they were as a sheep not having a shepherd. And He began to teach them many things. Okay? What a heart, no? Good shepherd, si Lord Jesus. Naawa siya sa mga tao. Ano niya awa sa Bisaya? Luoy. Naluoy ang Ginoo sa mga tao. Para sila mga sheep na, mga karnero na walay pastor, no? So, He began teaching them many things. Next verse. And when the day was now far spent, wow! Grabe, matapos na ang buong araw. Grabe. Ngayong umaga, ilang oras ba tayo nag-i-stay sa pag-serve sa Panginoon, di ba? Minsan, pagka nasanay ka sa mabilisang service, maikli. Parang taas na kayo 3 oras, no? Para mapagod. Pero ito, maghapon sila, hindi nanawa. Okay? Tutok. And the day was now far spent. Ibig sabihin, hapon na po. Malapit na lulubog yung araw. Pahapon na. The day was now far spent. And His disciples came to Him and said, this is a desert place.
Ang maayong kanang balita, ano po, na sinyer ni Kristo, ang pulong na minahal ng mga tao, doon niya ibinigay sa desert place. You know what a desert is? There's nothing out there. It's para bang the word desert, mga minamahal. Mabuti kung lagyan mo ng another S kay lami, no? Dessert. O, lichiplan, maisip natin, ay, unless na low carber po tayo, ayaw natin masyado sa sugar, no? Anang, sapat ng mga Black Forest. Oh, yummy, no? Ginugutom ko na po ba kayo? Okay? Mango Bravo. Yun, mga dessert yun. Pero itong word na desert means parang, alam niyo yung word na pinabayaan ka? Ginagamit din po sometimes yung this person or that place parang deserted, forsaken, abandoned. Parang there's death there, there's nothing there. Parang it's a God-forsaken land. Wala ka makita dito. Mga minamahal, na-bless ako sa istorya na to. Kasi po, pag maghanapin natin ng Panginoon, I don't care kung maganda yung lugar o hindi maganda yung lugar, kung abundansya yung lugar, wala akong pakialam, basta ang gusto ko nandoon si Jesus Christ. Kung nasaan si Jesus, I don't care about the place. I don't care about the situation. All I care is nandoon si Jesus Christ. So this is not a very good place. But we see, mga minamahal, the Good Shepherd giving the good news sa mga sabihin natin good company of people. Okay? So, puro good, good, good. Now, pag-usapan natin ngayong karong adlaw, sa buhay natin, hindi tanan, dire, sa yuta, hindi lahat dito sa lupa, maayo. Oh, amen dili. Hindi lahat dito. Daghan gyud magandang tingnan, pero ang mga balita, mas dagan na balita na dili maayo. Dagan na mga tao, hindi naman maayo ang maranasan nila sa buhay nila, kakaunti lang. And even yung mayayaman, hindi makatulog ng maayos. Alam niyo po ba yun? Sabi ng Bible, kahit sobrang yaman mo, hindi ka makatulog ng maayos. Dahil nag-iisip ka na kanang hadlok ba? Fear. Na baka mawala yung kanilang mga blessing. Yan. So nagbabantay sila, kahit tulog sila, nag-iisip. Meron akong nadinig na istorya. Okay lang ba mag-istorya ako? Isang super dato na Chino, daga ng mga negosyo, malapit na siya mamatay, kaiga na lang sa kama. So nasa parang 10 mga anak. Dahil na-inform na mahina na, malapit nang mamamatay, ang tanan ng mga anak nakapalibot doon sa kama. So, nung nandito ba si kani, so kompleto kami, tay, pa, dad. Sus, nakatayo bigla ang may sakit. Yung tatay nila na malapit na mamatay, na kapoy na, mahina na, mga minamahal, bumangon, nagalit. Nandito kayong lahat. Sino? Nawala yung sakit. Paano yung mga business natin? Wala nagbantay. Biglang lumakas. Nakita po ninyo, nandito kayong lahat. Sino nagbabantay? Sino nagmamanage? Mamamatay na lang, iniisip, negosyo pa rin. Okay, I don't know kung may katotohanan yung istorya na yun, but it's some story na I heard. So this is a desert place, and now the time is far past. Now, nakita po natin, we have, ito na yung mga the good, the bad, and the ugly. Kasi nasabi ko sa inyo po, yung buhay natin dito sa lupa, hindi lahat puro good. There's always the good, the bad, the ugly, and the beautiful things. Kasama yan dyan. The plus and the minus, the positive and the negative. So, we have the good shepherd, we have good people here, they're hearing good news, but not in a so good place. The place ay desert. Ang timing, di na din maayo. Nakita niyo po, hindi na makaganda yung oras. Sabi sa verse 35, malapit na matapos yung araw. Ibig sabihin, palubog na yung araw, malapit na, konti na lang ang oras, gabi na. And sometimes, serving, following, hearing,
believing and receiving every promises of God, hearing it from God, maka-amen ba kita tanan na ang mga pulong, ang mga pangako ng Panginoon, mabless ang atong mga kasing-kasing? Mabless man ta, no? Pero sometimes, alam natin na nakikinig tayo, pero maghapon na, wala pa tayong nakita na milagro. Ang daming pangako ng Panginoon, pero minsan parang, magaganda man yung mga pulong, ang mga wali, ang mga promises, ang mga propesiya, magaganda, pero hindi maganda yung lugar, tapos yung oras, parang wala na, palubog na yung araw. And sometimes sa buhay ng mga Kristiyano, ganyan po tayo, matagal tayong naghihintay. Maganda nga yung mga promises ni Lord, pero yung mga panahon, parang lapit naman magsara yung araw. Wow! Is God late? No. Sabi natin minsan, Lord, lagi ka kayan late. Nga naman diri sa Biblia, lagi ka late. Sabi ng Panginoon, di man ako late. I'm always on time. I always act the right time. Ang problema sa inyo mga tao dyan sa lupa, ang mga relo ninyo puro advance. Tinood ba, mga igsoon? Sa akong mga relo, kita ba ng mga Pilipino, ambot lang kung sino yung nagasakto, no? Yung sakto. Pero kita ba, lalo na pumapasok tayo, ina-advance natin. Minsan isang oras pa nga para siguraduhan lang na just in case na tinatakot mo yung sarili mo na late ka na. Di ba? Para makakilos ka ng aga ba? So, na-advance natin. Uso man karon ng mga advance, ano? Dili, advance mag-isip. Ang tagyawat, tumurna. Tama po ba? Hindi ka makapuyo, hindi ka makatira sa mga bahay na rintahan kung walay advance. Mabuti na lang, alam niyo na bless ako sa church na ito, sa mga young people. Magsabi na amen, lahat ng mga young people dire. Yung kanang mga nag-perform sa una ba? Oh, maraming mga binata, dalaga. Magpasalamat tayo, meron pang old-fashioned church na ganito. Kasi dito sa ganitong mga simbahan na old-fashioned pa, sa labas, sa gawas, pag naakay uyab, ang gusto ng mga lalaki, bago ka pakasalan, mag-advance. Hindi po advance ang tawag doon, advantahe. They're taking advantage, advance na. Sa una ba, pastor, no? Parang tanda-tanda ko na tuloy. Yung mga naunang ninuno natin, planuhan good ng mga magulang sa pamanihikan. Kadalasan sa una, ang kanang kailan nato, amigo, amiga, balae, kailan natin i-set ng kasal? Sa kabilugan ng buwan. Pero ngayon, marami ang ikinakasal, bilog na ang tiyan. Hindi po kabilugan ng buwan ngayon. So, advance. So, sabi ng Panginoon, hindi advance. Hindi ako late. Lagi lang kayong advance. Ayun. So, the desert place. Tuloy natin yung basa. Ito yung sabi ng mga disciples, send them away, pauwiin mo na sila. Pauwiin mo na sila kay kapoy na Lord, oy. Lapit na maggabi, ngit-ngit, makikita na, magsisimula na mag-ngit-ngit, magdilim. Iba man yung ngit-ngit sa amin sa Tagalog. Yung ngit-ngit sa Tagalog, magreklamo ba? Murmuring, complaining. Pero sa Bisaya, darkness, no? Parang malapit na magdilim, malayo pa uwian yan. Nako, makauwi pa ba? Send them away. And kita na mga tayong mga tao ba, sometimes, parang, aamin ako dyan, human nature ko sometimes, na parang bang gusto na natin mag-give up. Uwi na lang tayo. Pero praise the Lord, lahat na naghahanap kay Lord, hindi niya pa uuwiin na walang uwi, walang baon, walang dala. Kinakailangan, pagka inuna mo si Lord, sisiguraduhin ni Lord na makakauwi ka na meron kang dala. May dala kang good news, may nangyari sa buhay mo, meron kang dalang blessing. So send them away that they may go into the country round about, sa mga bayan-bayan sa paligid, and into the villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. Mga minamahal, how many of you believe na Yeshua or Jesus Christ was the same caring Father Creator in the garden when He created man and woman?
You believe Jesus was the creator? I believe so. Yun po sabi ng Bible, John chapter 1, Hebrews chapter 1, Colossians chapter 1, puro nasa 1, 1, 1. Ano ba yung number 1? Una, hindi si Jesus number 2, hindi si Jesus number 3, hindi si Jesus number 7, hindi si Jesus number 9. Si Jesus palaging number 1. He has to be the one and only. Kaya nga kinakanta, yung kanina ba, yung unang kanta ng worship, di ba ano yung kanta nyo kanina, yung mataas masyado yung worship? Kinakanta nila kanina na ang lakas, Alpha and Omega. Jesus Christ is the beginning and the end. Jesus Christ is the first and the last. Number 1 ang Panginoong Jesucristo. Amen. So, teka, sandali. Maganda to eh. Okay pa lang po. Nagsisimula pa lang tayo ha. Huwag kayong makakuan. Send them away. They have no bread. They have nothing to eat. Now, ang susunod, He answered and said unto them, give ye them to eat. Pakainin natin sila. Now, here's Genesis and Mark. Gusto ba natin na mapalayas tayo ng Panginoon? Ayaw. Ayaw. Sa Genesis, dili ito desert, an abundant garden. Anong tawag sa garden? What's the name of the garden, mga Igsoon? Garden of Eden. Spell Eden. E-D-E-N. If you study the old Hebrew manuscripts, mga minamahal, besides sa Garden of Abundance, ano po? Alam niyo ba, nagulat ako sa isang old Hebrew, mga Hudyo ba? Mga Hudyo. Kay kinsa sila man to mga nauna, no? Nagulat ako dahil nung binabasa ko yung Garden of Eden dun sa footnotes and commentaries ng mga rabay nila, mga pastor na mga Hudyo. Nakita din doon, another meaning ng Garden of Eden, pinangalan ni Lord ang Garden of Abundance, very close kay Adam. Nagulat po ako nung nakita ko doon na it's not only a garden of prosperity or garden of abundance, everything you need is right there. But also the garden was named after Adam. Parang the Garden of Eden, the Garden of Adam. Sa'yo na yan. Grabe, no? You may freely eat of everything. Lahat na nandyan, pwede nyo kainin. But huwag kayong pupunta sa isang puno na hindi maganda. Dahil may naka-standby doon. Meron nakasabit doon. Pag pinakinggan nyo yung nakasabit doon, sasabit kayo. Hindi man naniwala. Hindi nilapitan nung serpent si Adam. Ang kinausap yung si Eva. And you know the story. They have everything in the garden. A desert is opposite ng garden. Kung gaano kaganda ang garden, siya naman po, nothing sa desert. Okay? Pero, ang problema, when the first man and the first woman ay mali ang pinakinggan. In a place, in a time na abundansya sila, mali naman ang pinakinggan nila. Naminaw sila, mati sila sa dili gud na maayo na espiritu. Tama po ba? And because of that, yun na ang kasalanan. At kahit ano pa yung ganda ng garden, they were expelled. Napalayas tuloy sila into the wilderness. You know the story, amen? Now here, Jesus Christ, the Messiah, is reversing the story. Amen? Sinabi natin yung Garden of Eden, E-D-E-N. Pero yung Garden of Eden na rumble. Alam niyo po ba kung i-rumble ninyo sa Scrabble ang Eden? Pag kinurse nyo yon, ang mangyayari ay N-E-E-D. So instead of a Garden of Eden, they ended up in the wilderness of need.
Daga na gyud na mga needs ang tao. Need ko na to, need ko na yan, need ko ng damit, need ko ng pantakip, need ko magtago sa Ginoo, need ko magkayod, magtrabaho hard para mabuhay. So, puro need. Sayang. But praise the Lord. Nangako ang Panginoon, one day, i-redeem ko kayo. I-renew ko ulit. At i-restore ko. At kung dito, from garden to desert, here comes Jesus, I will reverse. The desert will be a place of abundance. Bakit ngayon magiging iba? Because this time, ang mga tao dire, hindi na ang kaaway, dili na gyud ang anak ng alas. Alas ba tawag ninyo? Ahas? Hindi na ang ahas ang pakikinggan nila. Ang pakikinggan na po nila, sorry, nahilo ko yung microphone. Ang pakikinggan na po nila ay yung Panginoon na. Amen. So may lesson po ba tayo na naiintindihan dito? Maganda ang mundo, murag. Ayan ka ng murag, di ba? Sayang ang mundo, puro murag lang, no? Pero ang mga bilihin, dili murag, hindi mamura, mahal, taas lahat. Ang krudo taas, ang bills taas. Unsa hindi nila tumataas. Unano lang hindi tumaas, di ba? So kung sana sumabay pero lahat tumataas. So mataas ang bilihin, mataas tanan. I-check mo ang BP mo. Taas na rin. Nako, hindi na maganda. Yun ang mundo. Kasi mali yung pinapakinggan. Makinig ka sa mundo. Pag pinakinggan natin yung mga sa mundo, madadown tayo. Kasi parang, ay, hindi pa ako nakaabot, hindi pa ako nakarating, wala pa, dili pa kumpleto ka na. Dami pa akong hahabulin, dami ko pang tatargetin, dami pa akong trabaho. Because pinapakinggan natin yung mundo. Pero pag pinakinggan natin si Jesus Christ, ang sabi ni Lord Jesus, the small will be a very big blessing. And out of nothing, I can come up with everything. And you are rich. You are not poor. You are abundant. You have everything you need because you have the good shepherd. He will provide all our needs according to His riches and glory. Just listen, just hear my word. Fellowship ka lang sa akin. Seek the kingdom and all these things shall be added unto you. Pastor, pag-define mo nga ang prosperity, I can only define prosperity in one word. Jesus. Amen? Sabi ng SM, ano yung pangalang slogan ng SM na niya? We have everything ka ng parang we have everything something like that. You got it all. Alam ni sister. We've got it all for you. We've got it all. A metro, ang say slogan sa metro. Naniwala kayo? Ilang SM na ako naganap-anap, wala po kami, sir. Sabi niya, you got everything. Ang BDO. Kinsa na ito mga nagalong diri sa BDO. Dugay gid ang approval. Naubos na isang taon, wala pa approval. Pero kung mangako sila, ang sa'yo pangako nila, we find ways. It's a waste of time. But kay Jesus Christ, He's got everything. For He is everything. And He will not find a way because He is the way. He is the solution. Praise the Lord, no? Sarap kaya itaas ni Jesus. No po, pastor, no? Sarap po, super lami ba? Okay. Hindi ko na nabasa, kaya binay-breakdown ko na eh. So, sabi ni Lord, give them to eat. Alam niyo po, ang pagkakaiba, nakilala ko ang nauna si pastor eh. Kami, parang during the pandemic lang eh. Nangyari ito nung second year ng pandemic. Tapos nung nag-resume, kinausap ako ni Lord sa Manila at saka sa Iligan na mag-start na nga po na pakainin ninyo yung mga tao ko. Pakainin ninyo. Pero alam niyo po, nung nagpunta ako dito 5 years ago, grabe na Thanksgiving ninyo. I-correct ninyo ako kung tama.
2 days, 3 days yata kayo, wala kayong ginagawa, kundi kinuha ninyo yung mga tao sa labas, sige kayo pakain. Yung anniversary unya, 1 year anniversary to, Pastor, feeding program din. So, ang advokasya din po namin is hindi lang magpakain ng salita ng Panginoon. Hindi namin mapakain ng bongga unless may mga special occasions, pero at least kada Sunday, hindi sila uuwi na hindi nakakain. Oh, amen? So, magkatulad tayo, Pastor. Mahilig magpakain ng mga tao. Pero ang pinakamaayo na pagkain, yung pulong. Kasi kung physical lang, hindi man tama, no? Kay man shall not live by bread alone. So you give them something to eat. Now, alam nyo, si Lord Jesus, no? Nilalagay tayo sa isang sitwasyon na hindi natin gusto. Nilalagay tayo sa oras na hindi natin gusto. Pero wala na tayong pakialam, basta ang gusto natin si Lord. Pero ang tanong, bakit nga ba tayo nililid ni Lord sa mga ganong sitwasyon? Big problems, major crisis. Simple lang po, para maipakita ng Ginoo na mas dako, mas kusog ang power niya, mas malaki siya kaysa sa anumang need na meron tayo. Alam niyo po, hanggang ngayon, 53 years old na po ako, hindi ko pa rin po matapos matapos mag-wonder sa kay Lord Jesus Christ. Hindi pa rin po. Siguro, it will take eternity to fully comprehend and understand the everlasting God. Lagi kang may matututunan na leksyon. Amen? Masarap. Sabi ko, grabe yung wisdom niya ba? Bakit Lord mo ganito, ganyan. Pero dito po nakita natin na hindi lang yung mga crowd. Sabi dito, 5,000. 5,000 ba to? Yes or no? Tanan, 5,000, dili. Sa lahat ng mga churches, fellowships at gatherings na napuntahan ko, here and abroad, for the past how many years already? 40 plus years, kasi I started at the age of 12. Alam niyo po, outnumbered palagi ang lalaki. Okay, tingnan natin ha. Kami dito si Pastor. Kami dalawa lang ni Pastor dito sa unahan. Dito sa second row, ilan ang lalaki? Si brother. Isa, dalawa. Ilan ang babae? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Grabe, no? Sa susunod, isa lang din yung lalaki, si Brother June, babae na naman. Sa lahat na napupuntahan ko, palaging doble, triple ang bilang ng babae. Now, ang mga Jewish people po ba ay may family planning? O sila po ba ay masyadong obedient sa go and multiply? Mga Hudyo ba? Maka-Old Testament ito. Walay birth control. Walay family planning. So kung marami na ang babae, doble, triple, tapos mga bata pa, you can imagine na siguro po hindi bababa ng 20,000 ang mga tao na ito, kasama na ang bilang ng mga babae at ng mga bata. 20,000 pataas. Grabe, no? Pero kasi sa Bible times, ang laging binibigyan ng importansya, unless na meron kang major role, puro lalaki. Unless na si Queen Esther ka, o yung mga nanay ng mga sikat na mga iconic dito, pero hindi masyadong hina-highlight. Ano po? You only have Sarah, Ruth, Esther, and very few. Pero ang laging binilang dito ang lalaki. So head count ng lalaki, 5,000. Ang mga babae, sabihin natin 10. Doble, kung doble 10, triple 15,000. Ang mga bata pa, naku po, ang dami-dami nito. Woo! Sabi nga ni Pastor kanina, woo! Grabe, no? Amen! So, merong need na malaki
Now, here's a very good picture ng tinatawag pong deficit sa economy or economics. Yung science of kanang supply and demand. Dapat mag-match yung, mas maganda kung mas daghan at dako ang supply kaysa sa demand. Tama po ba? Kaya kung mas daghan ang mga supply kaysa sa need o demand, barato ang mga pamalit, yung mga binibili natin. Mura lang kasi marami. Pero kung mas marami ang nangangailangan, naku, tataasan nila ng presyo yung supply. Sa mundo ngayon, yun ang istorya. Tama po ba? So, ganyan naman palagi sa mundo. Bago po ba to? Dili. Kaya nangyari naman to sa panahon ni Jesucristo. Amazing lang po kayo yung Lord Jesus. Kinsa dire ang naniniwala talaga na si Jesus Christ ay ang Diyos sa simula pa lang. Sa mga hindi maniwala na si Jesus Christ, ambot kung nakikita man nila ang Bible. Kahit anong gawin kong basa sa Bible, nakita ko si Jesus Christ yung Diyos. Pero kinakailangan siyang magkatawang tao, pumasok sa tao, para makasama niya ang tao, nandoon siya, ever present sa lahat ng istorya sa buhay ng tao, dapat nandun yung Diyos. Yung problema ng Genesis, nahiwalay ang tao sa Diyos kasalanan. Ang solusyon ay ang Diyos, dahil yung tao na palayas, Diyos na po ang mag-i-step down. Kaya dili man taka makaakyat na, hindi na tayo makaakyat, siya na lang yung bumaba. Hindi nyo na ako maging katulad ngayon dito dahil bumagsak kayo of my glory, dahil hindi kayo makaakyat, ako na lang ang bababa sa inyo. So Jesus Christ is really God incarnate. God in the flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Sa Revelation, kinlaim ni Jesus sa chapter 1 na I am the Alpha and the Omega. I was dead, but now I am alive forevermore. I am the Almighty. Sinabi mismo ni Jesus Christ sa Revelation chapter 1, the Almighty. Yung mga hindi naniwala kay Jesus Christ, mighty God. May mga ibang religion ba na dili good mataas ang rangko ni Jesucristo, mighty God lang yan, mighty God. Kaya binasa nila ang Isaiah 9:6 ba? Ang amahan, ang Almighty. Now, ipabasa ninyo sa kanila yung Revelation chapter 1, nakasulat sa red. Tanan ng mga pulong ni Jesucristo nakasulat sa red. Kinsa to mag-volunteer. Check na to para sigurado ba? May Revelation chapter 1, iniram ko yung Thompson Bible ni kay mas dako ang letra eh. Isang young people. Ito na lang, yung nag-iisang brother, Brad, pwede kita mayram? Halika, Brad. Kana. Ali. Praise God. The only thorn among the roses. Okay. Ikaw yung nag-opening di ba? Tanda ka pa. Kanina Bible, tanan na mga pulong ni Jesucristo nakasulat sa red. Ikaw nga ang bumasa, Revelation chapter 1 verse 8. Sabihin mo kung nakasulat sa red o dili. Revelation chapter 1 verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Ano sabi? The Almighty. Say it again. The Almighty. Black or red? Red. Palakpakan po natin si Lord. All printed in red. Jesus Himself nagsabing, I am the Alpha and the Omega, who was and is to come. I am the Almighty. Hindi niya sinabing, we are. Ang sinabi niya, I am the Almighty. I am. Praise the Lord. Anong pangalan ng Diyos sa Old Testament? I am. Ano ang sinabi ni Jesus sa John? I am the way. I am the truth. I am the life. I am the bread of life. I am the vine. I am the good shepherd. I am the light of the world. I am the resurrection and the life. So yung mga hindi magtuo, tama ba? Magtuo? Maniwala.
Ambot lang eh. Saan na, Biblia na itong binabasa. Ano na kayang Biblia itong binabasa nila? Makipag-away pa. Pag hindi ka naniwala ng tao sa Yesu Kristo, barilin ka nila. Ano man mga klase ng mga tabulag ba to? Amen ba, Pastor? So we believe Jesus is God. Sabi ni Gabriel, kay Joseph, kay si Joseph gusto nang takbuhan si Mary. Ay, Christmas naman, no? Merry Christmas. December naman next Sunday, no? Sabi ni Joseph, ako, naunahan ako. Burus naman na siya, Mary, buntis na pala. Di pa man kami nakasal. Hindi siya maniwala na ang Holy Spirit ba nandoon. Ano yung nandoon? Holy Spirit. Ano yung sabi? The holy thing. Na nandoon. Nung kinausap ni Gabriel si Joseph, fear not to take Mary to be your wife, for that holy thing, the child na binukan niya is by the power of the Holy Spirit. And you shall call his name, Matthew 1, pa-check daw nato, sister. Praise God. Alam niyo po, sa Old Testament, sa Lumang Tipan, pag ang pangalan ng Ginoo, it has to be spelled in all capital letters. Sa mga Hudyo, wala pa may Jesus. Sa mga Hudyo, di pa nila alam yun. Marami nga Hudyo, ayaw nila si Jesus Christ. Pero dili gyud tanan, ano? Ang gusto pa rin nila ay yung incomplete name na walay vowels, walay alpha and omega. Wala pa yung, naalala niyo si Jesus, yung alpha, omega, alpha, omega. Ano ka ang alpha, omega? Vowels o consonants? A at O. Vowels man to. A, E, I, O, U. Pero ang binigay sa Israel, walay vowels. Ang binigay sa Israel, consonant. Yod, Hey, Bab, Hey. So, dili nila ma-pronounce. What? Pag nagpamali ka pa, takot God. Kung mali ang pang-spell nato, kay YHWH, pag nilagyan mo ng double A, dili na gud maayo. Baka instead na ang Ginoo ang dumating, so dili gud nila ma-pronounce. Hindi nila masabi. Kulang. Pero takot na takot yung mga Hudyo dyan. YHWH. Kita na lang naman ng mga moderno mga tao magsabi Yahweh, Yahuwah, Yehovah. Pero sa original, dili nila ma-pronounce. Kaya tinatawag nilang Adonai. Instead of pronouncing the holy name, because very holy. Isulat nila yan. Halimbawa, ikaw yung mag-write, 5 times mo sa maghapon isulat o 7 times. Every time na isulat mo yung YHWH, maligo ka. Kinakailangan maligo ka. Ganun ka-holy. Kung halimbawa, 7 times isulat mo yun, 7 times agad magligo. Ganun ka-holy yung name na yun. O, di ba? Praise the Lord. Nandiyan pa po kayo? So, spell capitals yun. Hindi pwedeng bigyan ng small. Naku, ito na naman si microphone ko. Nakakalimot ako eh. Hindi pwedeng ispellingin ang pangalan ng Panginoon ng small or lower case. O, basahin na to. Basa daw. Mga igsoon. Thou shalt call his name Jesus, and he shall save his people from their sins. Na-notice ninyo ang spelling sa pangalan ni Jesus? Sino nagsasalita dito? Medyo matapang na angel yan. Huwag ka magbiro dyan. Kasi pag sinabi, huwag ka magtatanong dyan na hindi maayo. Kaya hindi ka na makasalita. Si Gabriel, you are to call his name Jesus, and all is spelled in capital letters. J-E-S-U-S. Ilan na letters to? 5. Tama po ba? J-E-S-U-S. Ilan daliri ng kamay natin?
5. Ano yung sinabi ni King David nung bata pa siya, nung kaharap niya si Goliath? You come against me in full battle gear, nakakay helmet, nakakay super dako, 9 feet tall, nakakay breastplate, meron kang spear, meron kang shield, meron kang sword, kumpleto ka. Pero ako wala. But I come to you in the name of the Lord. Say name, Yahweh ba? YHWH? Hindi. Jesus na ba? Walang sinabi. Pero anong ginamit ni David para bumagsak si Goliath? Bato. Bato. Tama po ba? Na nandoon, nakababad sa ilog. Kumuha siya ng 5 smooth stones. Ano yung sabi sa Panginoon? I lay in Zion for a foundation, a stone. Jesus ay tinatawag pong the cornerstone. And David took stones. How many stones na kinuha ni David? Sabi ng Bible, 5. J-E-S-U-S. I come against you in the name of the Lord. In the name of Jesus, every knee shall bow. Bagsak yung higante. So mga minamahal, maaaring malaki yung problema natin, pero wala nang lalaki pa kay Jesus Christ. Maaari pong maliit na bato lang yan, pero yung bato na yan ay nakita ni Nebuchadnezzar sa dream niya na nagwasak ng giant statue. Lahat ng mga powers at mga problems na malalaki dire sa yuta, pababagsakin ng stone na yan. Praise the Lord. Amen. Okay. Bless pa po kayo. Kaya pa ba? Kaya hanggang alas 12 man ang kwan, no? Pero hindi ko isasagad. Bala na si Lord. Bala na Ginoo. Next. Balikan natin yung binabasa natin. Pero may kasunod po yun eh. Sorry. Where's God there? Tuloy, ibalik natin sis. Okay lang? Sorry ah. Ako, masaya ako dahil meron ganito. Kasi sa Iligan, meron din kami sister ito, amiga nito mga taga-ganon din. Doon sa Matthew. 5 na naman. Uso talaga tong 5, no? Give me 5, man. Sa Jesus, doon sa Matthew 1, you are to call His name Jesus and He shall save His people from their sins. Pero alam niyo ba, Pastor na kay Sincilio, meron kang piso, any coin, kinsa to may mga coin. Pairam, malikot po ako na preacher, pasensya na po. Ayan. Sige po sis, iramin ko sis ha. I-demo lang ko na, demo lang. Balik tayo sa yung kay Joseph nga ni kanina. Yung next verse niyan sis. Thank you, brad. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord by the prophet saying kanang, okay, tuloy basa natin, behold, a virgin shall be with a child. Na ba't ko kumuha ng coin? Ang Jesus kanang kara. Ang coin, dalawa ang sides, tama? Sabi nga po sa Spanish, cara, cruz. Sa English, head, tails. Diba? Ang pangalan ni Jesus, ang front name niya ay Jesus. Pero may isa pa siyang name. May isa pa po siyang name. May isa pa siyang name sa kabila niya. Ayun o. Behold, the virgin shall be with the child and shall bring forth a son. And they shall call his name Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. God with us. God with us. Hindi tao itong kasama natin. Ang bata na ito ay hindi tao. Ang bata na ito na ipapanganak ay hindi lang basta batang tao. Diyos ito na kasama natin. Yung kinanta natin kanina, kahit saan ako magtago, interpret ko na lang, kaya di ko ma-memorize na ng mga kwan, pero ang nakuha ko, kahit saan ako magtago, Lord, ikaw yung kasama ko, di ba? Kahit anong gawin ko, alam mo, tama ba interpretation ko, yung isang Visayan song worship? Oh, kahit saan ako pumunta, kasama kita, hindi mo ako iniiwan. Sabi niya, I am with you always, kahit saan. Isaiah 9:6 is, tingnan natin, Isaiah chapter 9:6. Sino itong baby na to? Baby lang ba ito? Hindi ito ordinaryong baby. Diyos yung baby na yun. Alam niya, ang sentence ay binubuo po ng okay. Kinsan yung mga teacher dire? English subject.
Every sentence ay binubuo ng subject and predicate. Now, hindi ko na kayo i-expectin na magaling sa Pilipino. Kaya mga Cebuano, ayaw yung Filipino subject. Lalo na ang Florante at Laura. Meron ako mga tinanong na young people ko, Pastor, sa Florante at Laura. Kumusta yung Florante? Pastor, change topic. Traumatic sa akin yung Florante at Laura at saka yung No Limit Tangere. Change subject, sabi nila. Okay. Subject. Sa Pilipino, simuno at panaguri. What do you think is the subject in this verse? The child. The child is the subject. Amen? The whole sentence here, mga minamahal, bagaman binubuo ng ilang phrases, may colon and may colon, okay? Ang subject ay yung child. The child is born. Hindi man bumuka na biyak ang langit, bumaba yung Diyos. Yung Diyos bababa na ipinanganak. The child, that's the subject. A son is given. The government shall be upon his shoulders. All authority nasa shoulder ng Ginoong Jesucristo. And now, kayo naman, sabay-sabay. 1, 2, 3. Ano ang pangalan ng bata? His name is called Wonderful. Next. Counselor. Next. Next. Guy, what? Aray. The Everlasting Father, marami dyan, may stumble dyan. Suddenly, the child and the son becomes the father. Hindi man sinungaling siguro to si Isaiah. Burayin na lang natin to. Baka ako man-interpretan eh. Bakak ni bakak. Ato ni Iris. Hindi pa po anak yung lolo ko sa talampakan. Biblia na to. Hindi pa na. Because Jesus is God. Amen? Okay, isamin natin yung buhay ni Lord Jesus. Nakita ba natin si Jesus sa mga tao na walay huli? Walang nangyari sa negosyo nila maghapon, magdamag. Nakita ba natin si Jesus nandun? Yes. Nakita niya yung mga disciples niya, walang laman ng bangka. Nag-dock as it's super dry docking. There's nothing. Empty people, empty men, empty nets, empty boat. Nandun si Jesus. May nangyari po bang miracle? Yes. Dahil ang unang miracle ni Jesus po ay palaging may need. Si Jesus, ang unang miracle niya, kinsa unang miracle ng Panginoon, sa unang miracle ng Panginoon, isasagad ko na pastor, sasamantalayin ko na, kahit dili ko alam kung kailan ako next time na makaparito. Si Jesus, nasa kasalan. So yung mag-aasawa, magpapakasal ha, don't forget to invite the Lord, please. Hindi matuloy-tuloy yung kasal. Bakit, pastor? Walay budget. Walay budget. Walay uyab. Kung walay uyab, walay bana. Tapos nasamahan pa, naay uyab, pero walay budget. Pero ang tanong, lagi natin titignan, nandyan ba ang Ginoo? Because all your needs ay ipro-provide sa Ginoo. Amen? Naganap ba ng asawa si Adan? Anong ginawa ni Lord para magkaasawa si Adan? Mag-isip ka? Mag-drawing ka? Magplano ka? Sabi ni Lord, matulog ka. Pagising mo, may katabi ka na. Wow, wow, sana ganun sana lahat. Ano? Pagising mo, may katabi ka na. Wala na kasal-kasal. O, di ba? Wala na gastusan. Pero ang tatay nila, ang Diyos yung panis, hindi mo naiisipin yan. He will give you the right thing, the right person, the right place, the right time. Lahat yan, it will come in the right time. Amen po? Walay aksidente kung right. Oh, next. Anong sumunod? Mga minamahal. Nasa kasalan si Jesus. May need, naubusan ng alak. Ang mga tao, may need, walang huli. Takot yung mga disciples, ano ang sasabihin natin kay Mrs.? Magdamag pa naman tayo na wala kasama ang Mrs. Naniwala kayo na may Mrs. yung mga disciples? Wala. May Mrs. si Peter? Wala.
Wala, pastor. Kung wala misis si Peter, paano nagkaroon ng mother-in-law? Di ba? So may mother-in-law siya. So, ibig sabihin, may misis siya. Hindi ko alam kung ilan ang misis nung mga nandoon, ng mga may disciple, ilang disciples na may asawa doon. Okay? Nag-get po ba natin? Now, kinsa mga misis dire? Okay? Ano ang pakaramdam ninyo kung magdamag wala yung asawa ninyo, kinabukasan walang pera? Hindi na nga umuwi magdamag. Tapos wala pang dalang pera. Ano yung isipin ninyo? Saan mo? Sino? Kahit siguro anong paliwanag ng lalaki, kakanta na yung babae, sinaktan mo ang puso ko, bakakon ka, liar, evil ka. So nag-uusap-usap na itong mga disciples. Ito yung mga papaliwanag natin sa wala tayong uwi, wala tayong huli, wala lahat. Pero nandun si Jesus. Walang alak, pero nandun si Jesus. Amen po ba? Nung nandun si Jesus, nagkaroon ng alak, sobra-sobra pa. Nung nandun si Jesus sa bangka na walang laman, nagkaroon ng laman, halos lumubog ang bangka, halos napunit yung net. Yung mga babae na wala ng pag-asa, naging santa. Pagdating ni Jesus sa buhay nila, yung gagawin sa kanila, babatuin na sila kay makasalanan. Pero nandun si Jesus, nabago ang buhay ng babae. Yung mga walang buhay, nagkabuhay, tinawag niya palabas sa libingan. Yung mga marurumi, luminis. Amen po? So nakita natin, ang Diyos ay kasama natin. And the only way na makasama natin ang Diyos is through Jesus Christ. And anything you ask the Father in my name, He will give it to you. You'll have it. You will have it more abundantly. Amen? So malapit na po matapos ito. Tatapusan ko na. Pakainin natin sila. Balik tayo sa Mark. Pakainin natin sila. Yan po ang ministry ni Lord, magpakain, hindi manggutom. Amen po. Sabi ng mga disciples, sabi, shall we go and buy 200 penny worth of bread and give them to eat? Alam niyo kung check niyo po yan sa Gospel of John chapter 6. Ang sabi ng mga disciples, alam niyo Lord, kahit isang taon sweldo to, isang taon na kinita, yung suma total ng 1 year na trabaho natin, hindi pa sapat para mapakain lahat yan. At kung meron man tayong budget, desert na lugar ito, saan tayo kukuha ng bakery? Pero alam niyo po ba, lahat ng need natin, meron sa langit. Amen. Okay? Lahat ng need natin. Ano tong isda? Ano tong kinain nila dito, mga igsoon? Sa panahon natin karon, unsa na nini? Kani? Kung modern day ni, rice o bulad. Gawin natin sosyal. I believe sa panahon natin, this is called tuna sandwich. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, yung isda nandun na sa kwan. Okay, di ba? Masosyal, no? Pero kung medyo basic, kanang rice o bulad na. Now, ang tanong ko po, arena ba yung bumagsak o tinapay? Yung dumami, yung binakain ni Christ, arena o tinapay? Tinapay. Yung isda, ano yun sa tingin ninyo? Nasugba na, dili pa. Sa ato na mga gagamitin nato kanang kwan. Ngani, no? Paano kaya kung hilaw? Di kinilaw. Pero hindi naman siguro ito kinilaw, kaya maghanap pa ng suka. Di ba? Bakit 2 beses lang inulit ni Kristo ito, hindi niya na inulit-ulit? May nag-file kasi ng reklamo, Department of Sanitation ng Israel. Saan kaya ang waste disposal nito? Pagkatapos, yun nga ng church na 100, 200, 300 ay mga bisita. Dagan na mga basura, paano pa kaya ang mga leftover?
Kinsa kumain ng mga leftover? Sino ang waste disposal team dire? Ang mga disciples. Kay 12 basketfuls of fragments sila umubos. Hirap maging disciple, no? Distributor ka na, disposal team ka pa. Pero mas daghan. Oh, amen po. Nandiyan pa po ba kayo? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? May bata dito, sabi, give them to eat. And he said unto them, how many loaves have ye? Kasi sa John, pinaliwanag ito Bata ang may dala. Dala ni Andrew. Here's a boy, a lad. Sabi niya, meron siyang, ito lang ang may dalang pagkain. Pinabaunan siguro ng mama. May lunchbox May lunchbox. Sometimes, mga minamahal, tinitignan natin yung mga wallet natin o balance natin sa ATM. Oh, grabe. Kaunti naman ito natira. Uy. Ang nabilin, tama ba nabilin? Natira? Gamay naman It doesn't matter kung very small yung nandyan. Place on a bigger hand that will multiply. Ang ministry ni Jesus ay multiplication. Alam niyo po ba ang symbol ni Lord Jesus ay plus at saka multiply? Addition saka multiplication. Hindi siya yung horizontal. Ano yung horizontal? Minus. Lagyan mo pa ng 2 tuldok. Divided. So, ang subtraction, division. Pero ano ang dala ni Kristo? Bangko? Hindi. Ang dala ni Kristo, cross. So, ang dala ni Jesus Christ, plus sign. And tayo, mga followers ni Lord Jesus, natay cross, wala. Sino mga may cross dito? Meron Panginoon. Meron pastor, kanang maliit na mga cross na ako. Gold-plated man lang Hindi yun yung cross na tinutukoy dito. May dala tayo. Kita tanan, araw-araw may dala tayong cross. Meron tayong burden na dala-dala. And praise God, pag sinabi natin cross, pangit man ang cross. Hindi man maganda ang cross. Oh, pag Christian ka, maganda yung cross. Pero hindi maganda ang cross. Bakit? Pumunta ka sa sementeryo, ano makita mo? Puro cross. Tama po ba? Ano ang mangyari sa test paper mo kung nilagyan ng cross? Bagsak. Pero alam niyo po, pag nakatayo, cross yan. Pero pag bumagsak, X yan. Amen? Saan ang multiplication? Sa nakatayo o sa nakadapa o nakabagsak? Saan ang multiplication? Pag nakatayo o nag-slant? Amen? Praise the Lord. Pag bumabagsak po tayo, hindi natin alam, nagmumultiply ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pag nakatayo tayo, it's always addition, but we're not seeing it. But in the Spirit, God is adding. God is adding. Sa dagan atong mga trials, He adds wisdom. He adds strength. He adds faith. He adds patience. Amen? And sometimes, Lord, sorry, nadapa ako. Yung krus ko, nakaganito na. Sabi ni Lord, rejoice. Bakit? Multiplication yan. Purihin ang Panginoon. Amen? Tatapusan ko na po. So sabi, how many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say 5 and 2 fishes. 5 and 2. Ito, mag-close na po ito, Kulang ito. Sabi ng mundo, kulang ito. In the natural, sinasabi natin sa mga natural, kulang. Alam niyo po, mabait yung tatay natin sa langit, no? Honest ba tayo nakipag-usap tayo sa Panginoon? Minsan, pag medyo naglalambing ba tayo sa Lord? Okay. So, alam nyo, ang bait talaga ng Panginoon. Hindi ko makuha ng istorya. Punta ka ng Cebu. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Hindi ko alam kung anong mangyayari doon. Bahala na si Lord. Basta pinapupunta ko ng Cebu. Ang tanging na contact ko, si Pastor Ernie. Kung sino yung mga mamimit ko, yun ang ilalagay ni Lord sa landas ko. Hindi ko na inisip. Bahala na. Kasi matagal akong di nakasibo. Kausap ko si Pastor Ernie. Happy man siya. Sige, punta ka. Dagan man ko mga nakausap, mga igsoon, mga organizer sa Jesus Reigns, Celebration Ugma. Mga amigo ko man to.
Hindi ko man sila na-contact karon kay BC. Ang Esteban family, nandito sila ngayon. We had good time yesterday. So sabi ko, bahala ka, Lord, sige. Nung sinasabi nila, magkano ang plate eh? Taas man, pastor, ang ticket ngayon, no? Sinabi nila yung ticket sa akin, round trip. Para man itong kanang mataas pa sa ticket. Pag malapit na ba? Pag malayo pa, medyo mura. Pero pag dool na, sabi ko, mataas pa yung ticket niyan kaysa sa Manila. Sabi ni Lord, basta pumunta ka sa Cebu. Complain ka ng complain, mataas yung plate sa aeroplano, binigyan ako sa barko. Round trip, mas mataas pa sa aeroplano. Kay solo ko man yung suite room, balikan. Di haya-hayang buhay. Para ako naka-hotel doon, solo ko yung kama, may TV, kanang-kanan, sana ako yung sarili na kanan. Sabi ko, Lord, bahala ka. Kasi sabi ng Panginoon, huwag mo nang isipin yung mga mangyayari. Every day, may ginagawa ako. Ilalagay ko yung mga tao na mimimit mo, huwag mo nang isipin, tama yung kanta kanina, gumigising pa lang po tayo, wala pa tayong ginagawa, sinusian na tayo ni Lord, alam na ni Lord kung ano ang mangyayari sa maghapon. Your Father knows your need even before you ask them. Amen po. Okay, closing ha. Anong gagawin ko, pastor? Konti lang ito. Sabi ng mundo, konti lang. Sabi ni Lord, sobra. Diba? Ano yung sabi ng mundo? Konti. Sa iba, sakto lang. Pero sa Ginoo, sobra na. Okay? Next. And He commanded them to make all sit down by companies. Ito lang po para makakuha tayo ng blessing. I-breakdown ko lang po yung blessing. 1. Keep following the Lord. Sa following, it involves seeking. Don't mind the situation. Don't mind the place. Don't mind the timing. Space, time, and matter, that's natural. But you are following a supernatural God. So leave the natural, focus on the supernatural. Time, wrong timing. Space, maling lugar. Matter, that's the event. But Jesus, naasan niya lahat yun. So follow, seek. Number 2, mga minamahal, don't give up on me, baby. Everybody say, don't give up on me. Huwag na lang yung baby. Kasi may kanta, don't give up on me. Don't give up! It's okay to give everything to God, but don't give up your faith on God. Never lose hope. Amen? Okay, atag ta sa Ginoo, atag sa Ginoo, okay lang na. Ako naniniwala ako na pag naghatag tayo sa Ginoo, we can never outgive God. Sobra. Amen? Dami ko ng istorya sa buhay ko po. Hindi ko malagpasan ang Ginoo pa nagbigay. Sa tingin natin, magpapatalo ang Lord, dili. So, that's step number 2. Step number 3. Ang sabi ni Lord, small is sufficient. Everybody say, small is sufficient. Say it again. Small is sufficient. Why? Because the sufficiency ay wala sa resources natin, kundi sa ating rich source. Everybody say, rich source. Say, Jesus Christ is my rich source. So, pag nakay rich source, wala na yan, overflow na sa lahat ng resources. Then sasabihin ni Lord, sit down. Amen. Hindi man sinabi niya, okay. Ano na nang pila-pila na. Fall online, fall in line, fall online. Tama ba yun? Tama ba? Fall in line. Parang ayaw ko man, pangit mo yung salita. Fall in line. Babagsak tayo sa linya. Hindi, dili. Pila lang, pila. Oh. Sabi ng Panginoon, hindi. Opo, ako ang magdi-distribute. Ang Ginoo, pag naghatag, door-to-door delivery. So, wag kang aalis dyan, wag kang malikot. Hintay, i-deliver ko sa'yo. Opo, lingkod. Amen?
So sabi ng Panginoon, He commanded them to make all sit down. Sit on the green grass. Uy, shepherd talaga. Shepherd talaga, Pastor Ernie. The Lord is my shepherd. I shall not want. I have everything I need. He maketh me to lie down on green pastures. Sit down. Amen. And then they sat down in ranks by hundreds and by fifties. And ito na, malapit na po to. When he had taken the 5 loaves and 2 fishes, anong ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Lord Jesus? When he had taken the 5 and the 2, ang sabi ng Bible, He looked up to heaven. Amen? Kanang 500 mo lang. 500. Naalala ko tuloy si Babalo. Kilala niyo si Babalo? Nako, grabe ha. Ang rental ko, 5,000 eh. Ayan. Pagdating sa electric bills, 15,000. Eh di wow. Baka naman humaba. Ganon sabi niya. Minsan sa atin, ganon ba? Lalo yung nag-uupa. Parang barato pa yung rental, pero pagdating sa electric bills, kaya gusto natin mag-aircon, tapos na natira 500. Sabi ni Lord, look up. Kung ano yung hawak ninyong maliit, pag maliit, look up to heaven. Amen. Marunong pa po ba kayong tumingala? Wala, stiff neck. Look up to heaven. Unsa? Anong gagawin natin pag nag-look up tayo sa heaven? He bless that thing in your hand. Father, thank you for the 500. Father, thank you for 100 pesos. Thank you that you will provide, you will multiply this. Bless and break the loaves and gave them to his disciples and set before them, and the 2 fishes divided among them all. And they had plenty. Now, dito ko po ito tatapusan. Looking up to heaven is to be followed by what? Let's read from John 6. Ito, promise na po, closing na po ito. Kasi hindi nag-appear sa Mark kung anong ginawa ni Jesus Christ after looking up. Sinabi lang dito, i-bless. Don't curse your resources. Don't curse your wallets. Don't say, kulang eh. Gamay man eh. Ayaw sabihin, gamay, kulang, anak. Bless. Sabihin, panalangin. Amen? John 6, anong ginawa ni Jesus Christ? Paano ba nila na-binless? Ito po yung sinabi. Glory to God, no? Verse 11. 6:11. Jesus took the loaves, and anong ginawa niya? And when he had given thanks, ito po yung very powerful. Yan ha, last 2 minutes. Pag nag-thank you ka, inunahan mo ng thank you, sure na, hindi na no yun. Ako, tatay, ang problema sa mga anak ko, pag nag-thank you, pa, thank you saan? Thank you dito. Ako, patay kang bata ka, nag-thank you na. Pero pag hinihingi, pag-iisipan ko pa, hintay ka pa, sandali. Wait, hintay lang ha, hintay. Sandali lang, gagamitin ko pa. Marami ka pa excuse, lalo kung maganda, malalaga sa'yo. Pero pag naunahan ka ng thank you, sige, yun na. Wala ka na masabi, kaya nag-thank you na. That's faith. Ang totoong ginagawa ng faith, hindi pahingi noong Isus. Hindi na po Panginoong Isus, pahingi noon. Ito yung style ni Christ, dalawa lang po. He had given thanks, kumain ng marami. John 11, may patay, 4 na araw nang nakalibing. 4 na araw na pong nakalibing, huwag niyo nang buksan, huwag niyo nang buhayin ng patay, nangangamoy na yan. Pero anong sabi ni Lord Jesus? Buksan ang takip. Ayan, anong ginawa ni Lord Jesus Christ nang binuksan yung takip, mga minamahal? Ito yung ginawa ni Jesus. 41. John 11:41. Ito na, close na po ito. Last niyan. Ano yung sinabi ni Lord? Lord, Ama, naku, grabe. Tindi, emergency ni.
patay na to. Baka naaagnas na. Pwede mo pababain muna yan dyan? Hindi. Wala siyang sinabi. Pero ito sinabi niya, they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up His eyes. Amazing. Every time na may hihingin si Jesus, nakatingala. Ang mga tao, kung may gusto na makuha na pera, hindi nakatingala. Kasi baka may nakahulog ng 500 o mas mabuti nga kung 1,000, bahala na kay plastic, basta 1,000. Ang mga tao nakatingin palagi, kaya nababangga, nabubunggo, kasi naghahanap sa sahi. Noong unang panahon, marami pa po niyan, pero ngayon, bihira na lang. Pero huwag kang tumingin sa lupa, tumingin ka sa langit. Ano yung sinabi dito? And Jesus lifted up His eyes and said, Father, thank you. I thank Thee. Nadinig mo na ako. Alam mo na itong mangyayari. Amen? Pag inunahan natin ang Ginoo sa thank you, sure na ang answer niya, yes. Okay, kinsa to na panalanginan karon sa pulong. Tayong lahat sa presensya sa Ginoo. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Buutan ng Ginoo. Amen. Jesus is the same yesterday and forever. I want to close it here in this prayer. Right now, I want us all to reach out to God. Ating pong pasalamatan ng Panginoon. Give Him thanks, whatever your need is right now in this morning. Ngayong umaga, ano man yung prayer request mo sa heart mo, ano man yung dinadaanan mo, kapatid, ano man, may sakit ka, gusto mong gumaling, meron kang hinihingi kay Lord, I want us to lift our hands towards God and begin to thank God. Thank you, Jesus. God is with me. God is with us. God is in this circumstance. Na ang Panginoon nandito sa need ko karon. Father, right now, thank you, Lord Jesus, for your word. Trustworthy ka, super reliable, ever faithful. Father, I have given your people your word today. At alam ko po na hindi nagbago ang Panginoong Yesus. Hindi po tapos ang days of miracles. Even now, may mga milagro pa na dako na gagawin ng Ginoo sa aming mga buhay, Panginoon. So Father, right now, I pray, ano man yung mga tinataas naming, hawak naming sitwasyon at maliit na resource, so ano man yung prayer request na yan, nakataas hindi lang ang aming kamay, nakataas din ang aming mga mata towards you in heaven. Ang sinasabi namin, Father, thank you. Lord Jesus, thank you. Thank you, Lord, sa mga breakthroughs sa buhay namin. Thank you sa answers sa prayers. Thank you sa physical breakthrough ng healing at recovery. Thank you sa mga breakthroughs, opening doors, at saka sa mga opportunities. Thank you, Lord God, sa mga provisions, Lord. Thank you sa protection namin araw-araw, Lord. Thank you, Father. Thank you na wala kami ma-stumble. You will preserve us until the day when Jesus returns. Thank you. Thank you. Thank you, Father. Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat, Lord. Sobra na po yung salamat ka. Salamat, ang daming panalangin, ang daming blessing ka. Thank you for your word. Thank you for Jesus. And we are careful to return all the glory and the praises and the honor to you. In Jesus' name. Amen.